Yan mga kamamaw, office boy tayo ngayon. So ngayon, okay lang naman siguro to, hindi naman tayo masisita. Nandito lang naman tayo sa office eh. Yan, sinasort out yan actually. Ganyang kataas yan kanina. Ganyang kataas. So naubos ko na. Sinasort out ko lang dun sa mga ano, mga time card to ng mga kasama natin. Medyo matagal, mabusisi siya. So ayun mga kamamaw, samahan nyo ako. Yan mga kamama, break time tayo. Umpo muna ako dito. Kasi nga hindi ako gumagamit ng kahit anong equipment ngayon kasi bawal talaga. So from dito nilalakad ko hanggang doon. Ang layo nung nilalakad ko. So hanggang ngayon hindi pa rin ako tapos. Nag-start ako ng 4:30. Start ko, sinasort out ko yung mga ano, time card yun ng mga empleyado. Sinasort out ko siya sa by folder kasi may mga number yun. So by number ng empleyado, nilalagay ko lahat ng ano nila, ng time card nila, iniipon doon yun eh. So yun ang pinagawa sa atin ngayon dahil ano tayo, naka light duty tayo. So until bukas light duty tayo, tapos Thursday babalik ako sa doktor. Yan, ipapacheck ako kung okay na, kung pwede na akong bumalik, kung ready na akong ano, kung talagang bibigyan na nila ako ng advice na i-advise na ni Doc na ano, na bumalik na ako sa loading ngayon. So babalik na ako sa loading after nun. So tayo natin mga 2 days pa. Pero first time ko yung naglakad ng malayo na ano. Eh, iba, okay lang naman maglakad, sanay naman tayo naglalakad. Kaso nga lang mabigat ng sapatos ko. Kaya medyo nangalay yung paa ko. Tapos syempre doon nakatayo pa ako. So sana naman yung video to is kahit paano mapagbigyan dahil hindi naman tayo nag-ikot sa loob ng ano, ng Copper. So andun na naman tayo sa opisina. So sana ano, payagan tayo ni Sir J.R. Gregorio or si Kuya J. Yan, sige mga mama, babalik na ako sa trabaho. See you tomorrow na lang ulit mga kamama. Itutuloy na lang natin yung vlog natin. Bye-bye! One day later. Yan, good afternoon mga kamama. Kakatapos ko lang magpamasahe. Ayan. Shoutout kay Edeline Fernandez. Ayan. Hintayin niyo mga kamama at nakaset na ang aming interview. By next week yan. Interview natin, kakamustahin natin siya kung paano niya naisipang gumawa ng business, kung ano yung mga struggle, yung mga bagay na napagdaanan niya bago niya nakamit yung kung ano man yung business na meron siya ngayon dito sa Canada. Yan. Shoutout sa iyo, Edeline. Medyo kumano yung katawan ko. Tinanong ko naman siya, sabi ko may naramdaman ka ba or may napansin ka ba nung minasahe mo, may something ba sa likod ko? Wala naman daw, okay naman siya. Basta inano lang niya na cold compress yung lalagay ko sa likod ko dahil masyado na ano niya kasi, nilagyan niya ng parang hot stone yung likod eh. So wag ko nang ano siya ng mainit, ng warm, cold ang ano natin para kahit pa paano mag-balance daw yung nung muscle, nakalimutan ko yung tawag doon na yun. Kaya shoutout sa'yo, medyo gumana ang pakaramdam ni Kamamaw. So ngayon mga Kamamaw, tinuloy lang natin ang vlog natin dahil kagabi natama naman kung paano natin ginawa yung yung light duty natin. Medyo nakakainip, hindi talaga sanay si Kamamaw ng ganong klaseng trabaho. Sanay kasi ako talaga mga Kamamaw ng talagang ano, yung kumbaga ba yung batakan na trabaho. Hindi tayo pang office work. Ano tayo, pang hardcore tayo mga Kamamaw. Yan, kumbaga may software, pang hardware tayo mga Kamamaw. Yan, joke lang ngayon. Yan, so ngayon papahinga lang konti. At syempre ayan, kinakausap ko kayo, nakikipagkwentuhan ako sa inyo mga Kamamaw. Yan, yung mga Kamamaw po sa atin ay akala nila lalabas ko sila ngayong araw at sumasama sa akin. Ay sabi ko sa ibang araw na lang kasi ang putik pa mga Kamamaw sa labas, maputik. Ayoko naman ng lalabas ko tapos papaliguan ko kasi hindi mo naman pwedeng hindi paliguan mga Kamamaw dahil ang dumi nila. So tatapat ko na lang na pag talaga natuyo na yung kalsada, maayos na yung kalsada, doon natin sila papasyal. Dahil si Chopper nung nilabas ko na karang parang medyo na-rashes na naman yung gilid ng ano niya. So ayoko naman ng ilalabas ko, nag-enjoy sila pero nagsasacrifice naman yung tuta. Medyo alalay natin ng konti pag talagang tuyo na at maganda na yung talaga yung sikat ng araw na
maaliwalas na doon natin araw-araw yung, kasi talagang ang gawain talaga ni Kamamo every summertime, winowalk natin yung mga alaga natin. Dahil syempre parang 6 months snow dito sa Canada, 6 months na walang snow. So ina-enjoy natin yung moment na yun. So ngayon ang gagawin natin, tayo ng tubig, magre-refill tayo ng tubig, at syempre bibili na rin tayo ng ulam natin. Yan na lang naman ang routine. Di ba ang saya dito sa Canada? Puro trabaho, bahay, trabaho. Mas masarap pa rin sa Pilipinas, mga Kamamo, sobra. Kaya pag yung mga nagbabakasyon, excited talaga sila umuwi. Ako excited ako umuwi ng Pinas, pero kung wala kang budget, hindi mo maiisip ang umuwi, dahil syempre mahirap din yung sakripisyo ng mga katulad namin na nagtatrabaho dito sa Canada. Hindi naman ganun po kadali na uuwi na lang agad na, uwi ka, bakasyon ka muna. Hindi ganun kadali. Bago ka umuwi, mga Kamamo, 1 taon mong pag-iipunan yung panggastos mo. Marami ka pang iisiping bagay-bagay, yung mga bills mo dito. Pag umalis ka, syempre tuloy-tuloy pa rin yun. Yung bayad mo sa bahay, yung bills mo sa telepono, yung mga ganun ba na mga insurance mo, tuloy-tuloy yun. So tuloy-tuloy siya, tapos ikaw wala kang trabaho. Paano ka? Tapos magbabakasyon ka, paano masusustain? Maganda pa rin yung uwi ka ng Pinas na naka-ready ka, na may backup ka talaga na ipon. Hindi rin naman biro, pag inipon mo, abutin din ng mga ilang buwan bago mo maipon yung budget mo. Tapos pag umuwi ka, hindi na naman ikaw mag-isa, yan din kami. Kasi mga Kamamo, bulis pa natin, saan natin iiwanan? Ayong iuwi yung mga alaga natin sa Pinas. Para sa akin, mas safe sila dito kaysa sa pwesto namin sa Bulacan. Medyo masakit doon. Baka mamaya hindi kayanin ng aso natin yung surroundings. Mamaya magkasakit lang. Ayoko naman ng sakripisyo natin. Pero syempre, nandiyan naman si Coach Denmark, diba? Denmark, Estacio, nandiyan naman si Coach Denmark. Kung sakaling uuwi tayo, doon natin iiwan si Legend. Siya lang yung taong pinagkakatiwalaan ko na pag iniwanan natin si Alaher at Legend, siya yung magbabantay. Siya lang yung pinagkakatiwalaan ko, nag-iisang tao pinagkakatiwalaan ko. Pwede rin sila Kenneth, kaso nga lang sila Kenneth is wala naman sila ding pwesto. Si Denmark kahit pa paano may space sa bahay nila. Yun. Tsaka pala mga Kamamo, bukas papadetail ko na rin itong sasakyan. Yun pa, hindi ko na maisasakay pala yung mga for the meantime mo, hindi natin maisasakay mga Kamamo pulis natin sa sasakyan, dahil kung maanganak na nga si Mrs. Siyempre kailangan malinis itong sasakyan. Papadetail natin, siyempre natin yan, ibablog natin yan kung paano ba ang way ng pagdedetail ng mga sasakyan dito sa Canada. Tsaka siyempre hindi rin biro yung bayad, pero sulit ang bayad, dahil from top to bottom, from inside and out, lilinisin talaga yung detail. Pati yung makina linisin ni Kuya yan, pati lahat ng mga nasa loob ng kung ano na dito. Tatanggalin lahat ng alikabok niyan, papakinisin yan, para bang kala mo bagong bili mo lang na pre-own ulit pagkatapos niya. Siyempre makita mo ngayon, nakita niyo may mga sasakyan ko mga Kamamo, diba? Kulay itim to, pero pag nakita niyo sa vlog, kulay silver. Ay, maganda na yung panahon ngayon, kaso nga lang siyempre natuno na yung mga snow. Medyo siya, maputik. Siyempre alam mo naman yung aso, pag nilakad mo yan, kung saan nagpupunta yan, kung saan naglalakad dyan. Kaya hindi mo pwedeng pupunasan lang yung paa. Siyempre yung katawan yan, may mga alikabok. Pero sa alikabok, siyempre yung bakterya, iniiwas natin na magkasakit yung mga alaga natin. Dito muna ako nagpunta sa mga Kamamo, sa GAM. Ayan, sa Asian store, Great Asian Market. Pasok muna ako mga Kamamo, at bilhin lang tayo ng namimiss kong kumain ng ng gunisa tsaka tosino. Yun na lang muna siguro, mas madaling i-prepare.
Bibili rin tayo ng training pad ng mga alaga natin. Ayan o, kita nyo kung gaano kamamaw. Ay mga yun, matatanggal yan. Mga to mga kinalat ng mga alaga natin. Lahat yan, linis yan. May mga balahibo. Ayan. Naka-discount naman na tayo, madumi o. Ay pinakita ko na sa inyo madumi ha. Para bukas pag nakita nyo yung linis, pag nalinis na siya, kita nyo yung pagkakaiba. Kaya syempre, ma-endorse din natin si Kuya Ninyo. Ayan, shoutout ng maaga kay Kuya Ninyo. Siya yung titira ng sasakyan natin. Yan o, grabe ang dumi o. Lahat yan, lilinisin ni Kuya Ninyo yan. Lako lang. Pero kinarwash ko last week kinarwash ko yan. Pero syempre yung yellow nagputik, tsaka pa nagpark ka at natapat ka doon sa may tubig, kada may dumadaan na sasakyan. Ayun ang dumi. Pero makita nyo bukas siya, malinis yan. Sige mga mama, pasok mo na dito sa Asian store. I'll get back to you. Mga mama, nandito tayo sa Dolorama. Binili ko lang sila nito. Ito yung inahalo ko sa dog food. Tapos ito try natin. Kasi ito training natin si Chopper sa labas, diba? Para paano yung correction, pang correction natin. Ay bumili na tayo ng squeaky toy. Isa. Tsaka ano pa ba ang pwede natin. Ito, hindi na mga makaka-copyright tayo. Lakas ng sounds. Bili rin ng ballistic. Yes, ballistic. Yan. Naawa din ako para nalilibang yung mga alaga natin. May na mga kamama, biligay ko na yung pasalubong ko. Sir, mas pinili niya yung laruan. So, may toys. Baby Labs. Chopper. Legend. Lutuin ko na mga kamama yung yung kalabasa. Para pa pambigyan natin siyang treats. And tsaka yung binili nating treats na pang training, yung pag nilabas ko si Chopper. Para mabigyan ka ng magandang correction pag may mali siyang ginawa. Ayan, kukorek natin siya. Ayan. Kaya man natin maglaro itong mga to at ako'y nagugutom na. Pinakulong ko yung kalabasa. Ayan, para mahilig sila yung paborito nila yung kalabasa. Nahalo natin sa pagkain nila. Ayan mga mama, nagpagas lang tayo. Dami na pumasok. Trabaho na naman. Siyempre, pwede na ang last day na ito na natin light duty. Malalaman natin bukas sa sasabihin ng doktor. Gigising ni Kawama bukas 8 o'clock pa lang. Hindi lang 8 o'clock, 7:30 pa lang gigising na ako mga kamama. Dahil ihatid natin yung sasakyan ng alas 8 ng umaga. Dadaling ko kay Kuya Ninyo. Pero papakita natin yung kung paano ang way ng paglilinis o pagdidetail ni Kuya Ninyo. Tsaka interviewin na natin siya. Sumatala na natin sa nakahanda na yung mga katanungan natin habang nililinis ni Kuya Ninyo ang ating sasakyan. Sa afternoon, nanghiram lang muna ako sa kanya ng sasakyan niya. Sabi ko kasi papacheck up ako. Pupunta kasi tayo kamama sa clinic bukas. Ipapacheck up pa rin natin. Titingnan natin kung okay na ba si kamama, kung red na ba siya, pwede na siyang bumalik sa trabaho. So para ang ating temperatura is positive 80 mga kamama. Sarap. Kung ako papipiliin nyo mga kamama talaga ng tamang temperatura, okay na sa akin yung ganito. Ito yung parang pinaka-ideal temperature para sa akin. Pag tumaas na ng 20 plus pataas, medyo na siya, mainit na siya kung isipin. Ito yung masarap lumabas, masarap mamasyal, masarap mag-ikot-ikot dito sa Saskatoon ganitong oras. At sa same time, lalo kung kasama may mga alaga natin American Bullies, mas maganda yun kasi mas sila, hindi sila masyadong hihingalin sa temperatura ng ating paligid. Kaya ito yung ideal na temperature ng gusto ko. Ay nako, anytime na rin pala mga kamama, anytime.
Sana nasa bahay ako pag yung nakaramdam na siya ng dadalhin ko sa hospital. Hindi parang mahirap din yung tatawagin ako. Parang ano ito, mga anak na ako sa trabaho. Siyempre, bibisa nandun ako na dapat sa tabi niya na anytime dadalhin ko na siya. Nakaisa man na yung gamit mga kamama. Pagdadali siya, bibit-bitin na lang yun. Nakaredy na. Pati yung sa bahay, nalinis na namin. Tsaka sila Herat, sila Legend, excited. Ano kaya yung pakaramdam mga kamama ng unang beses nila makikita yung ano, yung baby, si baby Jake, makikita nila Hera. Alam naman nila Hera yun, kasi si Hera lagi katabi ni Mrs. yun. Yung aso kahit di nagsasalita yung malakas ang pakaramdam niya. Alam niya may baby sa tiyan ng mami niya. Kaya malalaman natin kung gaano sila ka-sweet pag lumabas yung mga alaga natin. Kasi minsan may mga nagsasabi din sa akin, di baka magselos yung ano, bantayan mo. O tama na may mga bahay na bantayan mo, ganito. Pero ako sa sarili ko, ramdam ko hindi papabayaan na yun kasi ano, si Jacob, papantayin nila yun. Pala dun sa ano, may mga nagtatanong din sa atin mga kamamaw na kailan daw ba uli ako mag-breed. Ang sagot yan mga kamamaw is hindi ko pa din alam. Pero ang plano ko talaga is baka after 3 years dun tayo mabalik sa breeding time. Pero hindi na po si Hera ang gagamitin natin ano. And paulitin ko na lang din po kasi na-explain ko na rin natin. Hindi na po si Hera yung gagamitin natin female. We'll see po kung i-legend pa rin natin ibabangga. Basta ang susunod na magiging papi ni Kamamo is female. Kung babalik ulit siya sa ano, babalik tayo sa breeding. Female lang kukunin ko. Kukuha tayo ng magandang foundation female. And then pwede natin ilaban din sa show. Siyempre nandiyan naman si ang ating pinakamalapit na Coach Denmark Estacio. Shoutout sa Coach Denmark. Si ano na bahala doon, si Coach Denmark. Iti-train ko ulit, parang matulad na ginawa ko lang. Iti-train ko tapos siya ang maglalaban. Pero well, siguro talagang busy si Denmark. Katakamitan yung oras na baka siyempre ako na maglaban dito. Kasi tinuturan ko na ni Denmark. Pero basta pag showing si Denmark tayo lagi at mas maganda ko si Denmark. Kasi nakita mo naman first time makaka ni Denmark si Legend champion agad. Kaso ito yung dalawang malapit si Legend at si Denmark. Pwede pa rin naman natin kay Legend pa rin naman natin na kasi yun talagang ating main study. Kumbaga kung mag-retire man si Legend sa breeding niya is siguro sana mas maganda anak niya yung magtuloy. Parang ano, kumbaga si mga susunod is ano naman ang tanong, may pwesto pa ba ang bahay natin para sa maraming aso. We'll see, malalaman natin kung suswertin tayo sa buhay pagkakaroon na tayong magandang bahay ay magandang pwesto, hindi naman magandang bahay. Actually dito mga kamamaw may mga acreage din na medyo malapit sa Saskatoon, like around 20 minutes lang. We'll see, mamaya si Mrs. kasi pagtatanong mo gusto niya yung gano'n. Every time na mag-iisip kami usapang bahay, gusto niya lagi niyang iniisip yung malawag yung bakuran, yung mahaba yung takbuhan ng mga alaga natin. Yung gusto niya makita yung mga alaga namin na pag isip mo sa umaga or tamang ano lang na wala sila sa bahay natin, lang sila sa backyard, lalaro lang sila doon, ini-enjoy lang nila yung buhay nila na sa bakuran namin. Marami na mga ano din dito, marami ang acreage dito. Sana nga makakuha, mas maganda yung gano'n na may acreage, mas malaking pwesto, mas privado, tsaka mas ano, mas malaking space ng mga aso natin kung sakaling tutulugin tayo ng maraming alaga sa mga individual natin. Hindi rin naman kasi natin alam mga kamamaw yung ano, yung mangyayari sa hinaharap. Pwede tayo magplano, pero syempre nandun pa rin sa taas yan. Si Lord pa rin ang magbibigay sa atin at magka-guide sa atin kung ano dapat natin gawin kung saan tayo mapapabuti. Basta magtiwala lang tayo sa taas. Dati sa Lord tayo palagi at tayo hindi papabayaan.
So yan mga kamamaw, bibitinin ko muna yung ano nyo ha. Bibitinin ko muna yung araw nyo mga kamamaw. Pero sana na-enjoy nyo itong vlog na ito na pagtuloy natin. So please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video.